Wait. KC After Hours na to. Wala pa. Akala ko. Pinindot ko pa yung nag-load pa eh. Live video is starting. Oh, sige. Ayan. Now we are live. Ayan, PCB. Ay, PCB. PCB. KC After Hours na naman mga kamigos. Kita nyo naman ang bago naming setup. Ano, masaya ako ba sa setup? Ay, ako, as a, pare as ano? an ally of the feminist movement, I'm really happy that we can now open up to a flower vase in the middle of this live. Okay? You can see, para po sa inyo, we've been experimenting para lang makuha yung attention nyo. Para matikil lang. We're just really trying to tickle the algorithm. Nag-ano lang kami, wala kami sa bahay. Nag-adventure kami. Kami mga-adventure, alam mo naman. Kami. Ang buhay namin, mas malaki kesa sa vlogging. Hindi namin sasabihin kung nasaan kami. Pero yun. So, yun. Ang aga natin, bakit? Ba't tayo maaga? Kasi, meron kami pupuntahan. Ba't anda na kami? Meron kami Ang mga party namin, nagsa-start ng 5 p.m. 6:30, ganyan, dinner, tapos na. boring na kami, Sige, so, Okay. well, sige, spend time 5 minutes. Kamusta? Wala masyado nangyari sa akin eh. Basta, na-mention, wala masyado. Basta, kapag nahanginan yung ulo ko, sinisipon ako. Yun Parang pinost ko yung... Yun nga eh, ginagawa mo Oh. content, di nila gusto yun. Di nga nila Hindi like sa eh. TikTok Hindi masaya siya. Hindi nila gusto yun. Huwag mo nang gamitin yung mga ganong content. Oo nga, mga PCB people, hindi nyo ba kami gusto as persons? Hindi naman natin kailangan nila. Hindi natin kailangan ng approval nila para sa ating persons. Ari, ang gusto lang nila pag pinagtatawanan natin yung mga politiko, pag nagkikwento tayo about Hindi lang naman yun. yung mga heartfelt shit natin. Pati sila Jack Argota gusto nila. Sila Tio Moreno. In fairness, politiko na rin si Jack kasi tumakbo yun eh. Takbo ba yun? O, parang tumakbong konsyal ata yun. Or Wala. something. Nanalo ba? Well, mukha. Hindi. Ay, Hindi nanalo. Hindi na. Pare Baka naman. hindi na naintindihan yung plataforma niya. Aray, the Filipinos daw would not sink that low. May ano pa rin tayo. Alam mo pare, ito lang Ako nagtataka ako kung bakit, kung halimbawa, pag ini-interview yung mga tao, para sumabay naman sa deaf community. Yeah. May nagsasign Ang tanong ko, paano pag si Jack Argota yung ini-interview? Paano yun? May nagsasign diba, all the more na kailangan i-sign yun eh. For all of us. Hindi, parang may Manila paper, yung subtitle. Ay, kasi kailangan may mag-train ng AI na gano'n. Oo. Parang good idea yun, ha? Good idea. Kasi yun na lang ang kulang kay Jack Argota, pare, perfect siya na tao eh. Communication skills na lang. Oo. Actually, may content yung sinasabi niya. Maganda yung itsura, gwapo. Very eloquent magsalita. Di ba? Maganda. Hindi na lang siya naiintindihan. Hindi lang talaga siya naiintindihan. Para speaking of very misunderstood people. Ayan. Speaking of the most misunderstood people, pare, meron tayong nakita ngayon na lagi na-interview recently at lagi nagsasalita. For the past few days, tahimik to eh. Oo. Pero ngayon, itong linggo na to, ang dami niya mga sinabi, ang dami mga comment. Ano ba sinabi niya? Kailangan natin pag-usapan ang mga pinagsasasabi. Nino, eto na tayo. Sige, pahitan natin. Sa ating News from the Cartoon Network, na puro ito lang yung show natin ngayon eh. Walang Kasi hindi tayo nanood ng Sona. Nanood daw na Sona? Hindi, wala masyado kasi nangyari doon, pare. Sinabi niya lang na siya yung presidente ng buong Pilipinas. Hello! Ang problema Diba sa 2022 pa lang, ngayon mo naman na-realize. ang problema sa presidente natin, hindi siya kasing exciting ni Duterte. Oo, ni Duterte. Yung problema niya kaya wala kaya hindi siya gusto ng mga Alam mo bakit tao. siya exciting? Oh, bakit? Hindi siya kasi pumapatay. Anyway, Anyway, habang nangyayari yung lahat yan, si Sarah naman,
alam mo na, Oh, busy syempre. yan, pare. Hindi kasi kung Maraming nagsasalita trabaho isang yan, eh. presidente, Yung vice presidente, hindi pwede. dapat nagsasalita rin. So kailangan ma-interview, nag-attend siya ng parang isang rally, free. Yung sa ano yan, sa Dahig, yung sa Dahig ba yan, o yung sa ano sa London yata yan. Free Duterte rally ba yan? Yung, Sige, daan ito na. So, una Yeah. natin, yung... So, una, tinanong si VP Sara tungkol sa Paxilica. Oo, sa Familiar ka Paxilica. ba sa Paxilica? Oo, may konti akong alam. Ako parang marami. Marami nga alam. Oo, gusto ko gumawa ng video nga tungkol dyan sa Paxilica. Sige, gawa ka ng video kasi, dyan, Kasi pare, I really think na we are arguing the wrong points. Really? Oo, pare. Ito, I know someone who's not even arguing any point. Sige, tingnan natin. Tingnan natin. Wait. Sige. Ulit. Kasi po about sa Okay, vaccine. sige. Ang nangyari is, ganito. Sige. Oo nga, so yan. Okay lang naman yun. Alam ko na. Naintindihan naman nila yung issues natin. Pasensya na po kayo. Alam naman Kailangan nila. akong tulungan ni Jason because I'm an infantile in this regard. Okay, balik tayo. I-rewind mo na lang. Balik tayo. Ayan. Balik po tayo, ha? Kita nyo na po ba? Ayan. So si VP Sara, tinanong siya. Tinanong siya about Paxilica. Kasi pare, this is an issue that is being debated and talked about by a lot of people, both mahirap, mayaman, technocrat, hindi Yung technocrat. tawag dito, yung nagmimiron dun sa may paradahan ng tricycle sa amin, yung naghahanap ng pasahero, pinag-uusapan niyang Paxilica Seryoso? Ganun ka-deep yung yung usapan niya. Baka si VP meron din siyang comment Siyempre, hindi kasi pare, if you would want to really know something, 'di ba? Doon ka sa pinaka-transparent. Correct. Doon ka sa pinaka speaks from the heart, Correct. pare, 'di ba? Okay. So ano sinabi ni VP Alright, Sara yeah. sa Paxilica? Ito na. Sige. Ma'am, any thought po about sa vaccilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Vaccilica. 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 Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Yan daw, pare. Ano sabi niya? Paxilica. Paxili? Ano? Paxili? Okay. Biyakin na natin, pare. Kasi bakit hindi naman pwede na pinagtatawanan. Hindi pare, natin biyak-biyakin natin yung mga sinabi ni Sara. Kasi pare, pwede natin biyakin kasi konti lang. Binilang namin 17 seconds lang yun. Pare, 8 words. Pare, 4 syllables. Oh. Pinagpapalit-palit niya lang. Ano? Paxili. Ano? Paxili? Ano? Pare, so ganito, two layers yan. First and foremost, bakit hindi mo alam yung Paxilica? Second is, ba't wala kang masabi tungkol sa Paxilica? Ako ganito ano ba expectation? Ito kasi yan pare, matter of expectations to eh. Kasi siguro si Mang Pandoy, nagtitinda ng tinapay dun sa may Sierra Madre sa may amin. Pag tinanong ko ng Paxilica, normal lang na expectation mo, baka di niya alam. Baka. Di ba? Yun ba yung same standard na ilalagay mo sa isang vice president? Kasi may expectations tayo. Pare, ang pinagtatakahan ko, pare, meron siyang hundreds and hundreds of millions sa intelligence funds. Hindi niya nabalitaan yung Paxilica. Yun na nga eh. Yun na yung nakakalungkot doon, di ba? So, dapat kung politician ka, at the very least, this is something na major usapan na to eh. Kasi may nagre-reklamo na dun sa pagtatayuan. Hindi, tapos pare, tatakbo siyang presidente. Yun na nga eh, Mamanahin niya to eh. Correct. Di ba? Kung manalo siya, frontrunner So siya. dapat, hindi naman pwede na parang sasabihin natin na mga tao na, hindi niya nga alam eh, di honest siya. Yun yung sinasabi kasi pare ng mga DDS eh. Ang hindi daw natin maintindihan mga kakamping, bakit daw honest naman daw siya na hindi niya alam, kaya no comment? Bakit hindi daw gano'n? Mali yung narrative eh. Alam mo yung nakakapagtaka? Kasi ibig sabihin pare, kasi yung Paxilica, pinag-uusapan na yan ng mga ng mga DDS na mga pro-China. Yun na nga eh. Feeling ko, di niya nabasa yung Viber group. Nasa
nasa dahig siya eh. Hindi niya nakita yung talking points sa Pax Silica, pare. Nalito ngayon. Nalito siya Hindi eh. niya nakuha yun eh. So yun, ano, hindi naman pwede na parang sasabihin mo lang na, hindi, nagiging honest lang ako, kaya hindi ko Hindi. kasi alam yan eh, di ba? Hindi pwede, pare, kasi Ganun. yung Pax Silica, it's a combination of different political and economic factors, pare. Number one, it could possibly give jobs to a lot of Filipinos, but could also be an environmental issue. Pare, it could bring us into the middle of the supply chain of the AI revolution, which makes us very important, pero also makes us a target. If may mga, kunwari, gera between different countries, we became a target also. Kasi gitna tayo, pare. We Correct. are now in the middle of all this supply chain. Hindi, ano ba muna kasi? Dalawa yan eh. Parang merong gagawin na data center, at the same time, may gagawin din na parang factory ng parang Hindi, semiconductor. So, yun yung mali sa pagkakaintindi sa I agree you. Pax Silica. So, ikikwento ko sa'yo kung ano siya. Kwento mo muna. So, yung Pax Silica, pare, is an agreement between the US and its allied countries like Japan, UK, Germany, etc. No? With the Philippines. Yung governmental agreement na yun is saying that ako ako Philippines would support you in your AI drive and would give different support so that companies would be able to invest and grow the AI supply chain in the Philippines. No, so yun agreement between governments, okay? Pero pare, ito yung critical. Kahit nag-agree naman yung government, ang final investors mo pa rin ay the private institutions. Correct. Hindi naman magbibigay ng pera si Trump eh. Hindi naman magkapasok ng millions or billions si Trump dito. Ang magkapasok pa rin si Bill Gates, Microsoft, AWS, Amazon, all these companies, Apple, ito mga to. So ang issue nga pare is, baka nga wala tayo dito pinag-aawayan kasi sa ngayon hindi sila ganoon ka-interested mag-invest sa Pilipinas, pare. So yun yung Hindi, I think obviously it's a private decision, but at the end of the day, kasi nga government government to government discussion yan. Obviously, there will be some incentives for them there will. to eventually invest. There will, pare. Pero ang question is, yung incentive ba is enough to offset yung non-stability of our government in the country? Ito yung kailangan natin intindihan. Naintindihan ko na, okay, this is an environmental threat. Parang lumalabas Pero- kasi na pro Pax Silica ka. Hindi, pare, kasi pro ako na, kasi if you become a pro Pax Silica, hindi naman ibig sabihin nun, gusto mo lahat ng ginagawa ng AI companies. Correct. Ang ibig sabihin lang nun is, okay, we want to enter the discussion. At pag-usapan natin paano kayo lalaki dito sa Pilipinas. Yun lang naman yung ibig sabihin ng pagiging pro Pax Silica. Okay. 'Di ba? So yun So what you're saying is, it doesn't mean na tawag dito, sink, hook and barrel sa'yo, gusto mo lahat. Gusto mo lang simulan yung usapan. that is what Pax Silica is. It Okay. is an agreement that okay, we will support growth of AI. Pero kung paano yung execution nun, pare? Hindi, kasi may hindi mga pa rin fine eh. print na dyan. Kasi nakita na nila Hindi, nagbigay na lupa. may lupa, nagbigay kaya everything. tapos kinumpute na nila yung gano'ng karaming water ang Yes, Diba? yes. May ganyan na yan, pare. Hindi, Hindi may- mo pwede hindi, sabihin na simula lang eh. Hindi. Kasi pare, ganito. May mga studies na ginagawa. Pero una-una, meron na bang kumpanya na nagsabi na gusto nila magtayo ng data center sa Pilipinas? Wala pa! Pare, nauna pa nga sa atin yung Australia. Imagine mo to. Australia, which manpower, land, everything is more expensive. Doon pa sila nauna nagtayo kaysa dito eh. So, ang ibig ko lang sabihin is, I think we're looking at this wrong. O di tama si Sarah pala. Na lahat tayo walang alam. Hindi, issue naman pala to. Hindi, it is an issue. Ang problema is we're arguing kasi gusto ba natin ng Pax Silica o hindi. That's the wrong argument. The argument should be, yes, we want to be part of this AI revolution. Ang question is, how are we gonna be part of this? 'Di ba? Magiging data center hub lang ba tayo? Which is wrong kasi masisira lang environment natin, or will be increase our yung chip making natin. Kasi pare, even without Pax Silica, pare, meron na rin naman tayong chip making sa Philippines. Pero maliit. Hindi siya maliit. Maliit siya. Maliit siya. Hindi. Wait. I will explain to you yung sitwasyon mo. So, in the supply chain of chips, pare, Philippines is one of the bigger, if not the biggest, suppliers of one level of the supply chain.
but we are in the lowest level. Meaning, ito yung pinakamurang part ng supply chain. And also, tayo, ibig sabihin, ang kinikita ng Pilipinas dito, sobrang mura. The workers are also very small. So, ang kailangan natin is umakyat dito sa supply chain level na ito. So, which is integrated circuit design, assembly, all these things. Yun yung gusto natin na mangyari. So, yun yung... Di ba kailangan natin maging competitive vis-a-vis Taiwan? Yes? Yes? Yes. Oh, sorry, anong question doon? Hindi, okay, yung industry na yun per se, yun yung sinasabi kasi nila na mag-generate ng jobs Okay. Oo. So, ang thing kasi dito pare, so meron kang chip making. Pero yung chip making mo, nakahati-hati siya to different process. So, meron kayong pinakamababang part of chip making, yung raw materials, yung pinakamurang thing, yun yung malaki sa atin. Okay. Tapos meron doon yung second, yung circuit design, yung assembly, high-level assembly, etc. Yun yung nakikita natin sa Taiwan, sa ibang sa China even, sa ibang countries na yun. Tapos next is yung paggawa na ng mga ng mga final chips, yung ginagawa ng US, etc. Yeah. So ang sitwasyon ng gusto natin is umakyat tayo sa value chain. Kasi ngayon nandun tayo sa pinakamababa, we are doing a lot pero pinakamaliit na kita, tapos pinaka-destructive din sa environment. Okay, so through what you're saying ba is through Pax Silica Anak? We could. Yun yung discussion. Yun yung kailangan natin hingin. Okay. Sige, meron kaming lupa para sa data centers ninyo. Pero kailangan nyo kami bigyan ng circuit Pero design jobs. meron ba diyaang man lang na mabibigay na trabaho sa Davao Death Squad? Kasi kung wala, hindi yan papansinin ni Sarah, pare. Ha? Hindi. Alam mo kung bakit siya ayaw ni Sarah, pare? Kasi ayaw ng China. Casey Boy na lang. Sorry. I'm passionate about this. We spent too much time. I apologize. Okay. Sige, go. Next na ba tayo, mga kuyots? Next. Bukod dyan, Ano nangyari? syempre, kailangan gumawa ng spin ni Cho Moreno from the... nagsalita si Sarah, may response naman si Cho Moreno. Basahin ko na lang. Ano spin niya? Before interviewing someone, especially the Vice President, about a specific issue, it's the responsibility of the interviewer to provide enough context if it's clear that interviewee is unfamiliar with a particular question. Ano Pare, sabi niya? that's why may mga briefers before press conferences. This is to give everyone the necessary background and ensure informed answers, pare. Pero yan ang mahirap kung ang nag-i-interview ay mas focus sa monetization than responsible journalism. Pero hindi ba DDS na Exactly! Pare, ito yung lumalabas. Instead of producing substantial content, they rely on out-of-context questions and manufactured moments for clicks and views. Alam mo ko bakit? Mukhang may away na naman sa loob ng mga DDS. Si Alvin in Tourism, yung lalaki, nagtatanong at nagagay, Ma'am Pax Silica, mukhang binabanata ni Cho Moreno. Sinasabi niya dito na, tangin na ka mali, dapat binigyan mo ng briefer si Madam bago mo tinanong. Dahil ang gusto mo lang naman is monetization, etc. So, two things yung kailangan pag-usapan dito. Tama ba na before interviewing someone, kailangan may briefers? Katarantaduhan yan. Kasi kapag nag-press con, di ba? Kung meet the press, hindi ka naman binibigyan ng papel kung ano yung tatanungin sa'yo eh. Obviously, kailangan tanungin ka every time. Di ba? Kayo nga yung tawa ng tawa kay Lenny dahil may mga mali siyang answers Ako before. pare, feeling ko okay lang naman may briefer. Kung very niche yung question. Pero parang paksili ka. I mean, lahat naman may alam nito eh. Front and center kasi yan eh. Kaya Diba? sige, continue. Yung pangalawa is ito na nga. Lumalabas na may tension na naman sa loob na sinasabi ni Cho Moreno, it's all about monetization kay Alvin in Tourism. Obviously, di ko na alam kung anong gusto ko sabihin dito, pare. Siguro, that's up to the DTS to reconcile amongst themselves, pare. Guys, ganito. Aminin na lang natin, di ba, may butas sa pag-intindi itong Sara Duterte ninyo, itong VP Sara ninyo. Di ba, tulungan nyo na lang? Correct. I mean, tulungan nyo na lang. Ang dami nyo pa sinasabi. Hindi niya alam yung issue. Di ba? Diba? So, kung hindi nila alam, ganito, kung ako sa inyo, kausapin nyo na siya. Kasi, importante yan para sa Pilipinas. Hindi pare, takot sila mabato kasi ng laptop eh. Next. Hindi pa tayo tapos.
Galing. Eto na. Next. Ano yung sinabi niya dito So naman? dito, tinanong kasi si Sarah. Tinanong si Sarah na, uy, ang daming violence na nangyayari sa mga bata. Di ba? May shooting may mga recently. mass shooting, Oo. etc. Ganyan. So tinanong siya, VP Sarah, ano masasabi mo sa mga mass shooting na Mass nangyayari? shooting. So, mass shooting yung Na, topic. mga estudyante, Mga na mga batang Mga batang estudyante. Ito yung topic, ha? Pare, marami siyang alam sa shooting. Ay! Pare, Ay! marami. Ay! Ay! So, Ay! baka maganda insight na dito. Feeling ko malalim. Ano ito. sabi Okay, niya? ito. Ganyan kasi ang nangyayari, hindi lang sa kabataan, no, kundi sa lahat ng tao. Ganyan ang nangyayari kapag wala kasi nakikita na leadership. Nagkakanya-kanya yung mga tao. Kung makikita ninyo sa mga empleyado ng gobyerno ngayon, ganun din. Yung mentality nila. Nagkakanya-kanya sila. Kasi, nawawala yung moral ascendancy ng pinakataas. Yung mga So pare, ang sinabi niya, ganyan ang nangyayari pag wala nakikitang leader. Katulad din ng mga tao sa gobyerno. Kailangan nagka-mass shooting ngayon sa City Hall. Baka may nabalitaan ka. Uy, nagkabarilan sa Senate. They were under attack sa walang leadership. Pero ang leader nun si Kayetan. Si Kuya Alan. Ayun naman pala. So mahina yung leadership ni Alan. Walang moral ascendancy, sabi ka. Hindi, pare, kasi alam mo kung sino may problema. Kung ang problema leadership, pare, nung nagka-mass shooting, pare, alam mo kung sino may kasalanan, pare? Yung class president. Tsaka Wala mahina. siyang leadership Tsaka eh. hindi niya nasabihan yung PRO. Ni Sergeant at Arms, pare. Tsaka pare, yung yung muse na tomboy. Ginagawa niyo ba yun? Oo naman. Yung hindi yung views namin, hindi tomboy. Hindi, kasi... Nasa probinsya namin, pare, we value the credibility and the integrity of the position. Kaya yung views namin laging pinakamaganda. Next time may nakita akong podcast, totoo eh. Kami nung elementary, yung muse kasi yung parang boyish. Siya yung bobotoin ng muse. Napaka-progressive nyo pala. Sa Naga ba yan? Hindi. Dito na sa ano. Pero anyway, Hindi, yun, pare, balik tayo dito. So, nagbabarilan na yung mga bata. Hindi, bago nila barilan, ito yung tumakbo sa isip niya yung gun. Hindi, yung shooter na yan. Tangina, walang moral ascendancy si BBM. Barilan ko lahat to eh. Uy, sorry po, hindi namin pinagkataon yung mga naman. oo nga. Sorry. Pinagkataon namin dito yung sinasabi ni Sarah. Ganito. Hindi nakakatawa yung oo nga. Nadala kami doon. Okay, mali. Okay. So yung shooting, mali yun. Pero ang problema kasi kay Sarah, pare, ginagawa niya katatawanan eh. Di ba? Ang nakakainis dito, pare, wala siyang alam. Hindi niya alam kung ano yung sagot. Kaya kung ano na lang pumasok sa isip niya, Yun na lang kailangan sabihin. lagi si BBM may kasalanan. Hindi, para siyang nasa beauty contest. Ah, yes! Diba? Hindi mo alam yung sasabihin. So, magbibigay ka na lang ng quote. O kaya parang mga pari yan eh. Oh. Laging ang satanas ang masama. O kaya dahil hindi ka nagdadasal. Ganyan yan, pare. Pero ganito. The thing is, this woman has put a very horrible situation, pare, and still make it about herself and her grudge against the president. Pare, may mga batang namatay eh. Oo. Pero above all that, ang issue pa rin si BBM, BBM pa rin, kasi wala siyang moral ascendancy. Ayan. Di ba? Parang, It has to be that, pare. She has one script. pare. Apparently, Paxilikas na part of it, but yes. And even this! Hindi rin siya part. So, anong script niya pa? Wala pala siya script. Ano ba dapat tinatanong kay Sarah? Tignan natin yung Baka sunod. Yung sunod. Okay, may isa pa. Yung sunod na, Magsasawa kayo dito kay Sarah. yung sunod na, pero para in fairness, yung mga Sarah clips natin, pare, 500,000 views sa TikTok. Hindi ko mawala lang tayo ng exclusive channel for that.
Hindi, so yung next, tinanong si Sara. VP, sabi niya, may message po ba si Digong. Si Digong, no? Si ex-President Duterte, no, para sa mga Pilipino. 'Di ba? So, para sa mga Pilipino. Para mga Pilipino. Sige, Okay, tingnan tingnan natin. pare. Okay, para simple lang ha. Ano po ang, not even a gotcha question. Ano po ang message sa mga Pilipino? Okay, Ni very Digong. clear. Ni Digong, very clear ha. Meron siya mensahe pero in general kasi yung kanya In general, general, at sasabihin ko verbatim. Verbatim. Sabi niya, my best wishes to the men and women and LGBT Wow! of the Philippine Progressive. National Police PNP. and the armed forces. Kala ko ba general? You are very Sa close to generals. my heart because you offer your lives for the country. Please pa ako niyan doon na para hindi ko makalimutan. Ayan. Ay, no. Pare, ano ang message niya sa Ang message niya sa bansa, sa buong Pilipinas? sabi niya, men, women, and LGBTQ of the Of the police Philippine National Police and and the Army. army. Sabi pa niya, yung message in general to ha, pero napaka-specific eh. Ito yung kabalik na ano kay Sara eh. Ma'am, ano pong alam mo sa Paxilica? Wala ko alam dyan. Si Digong naman, ano message sa Pilipino? Ito sa mga generals. Hindi in general eh. Para sa mga general eh. Galing. Ay, no. Mag-ama eh, mag-ama talaga eh. Hindi kasi pare ako, feeling ko inimbento niya rin yun eh. Oo, pare. Kasi hindi ko ma-imagine pare si Digong nagsabi na men, women, and LGBT. Pare, imposible na lumabas sa Alam mo bibig yun ni bakit Digong. malalaman mo na, Oh. na nagsisinungaling? Oh. Pag sinabi na verbatim. Next. Ganda. Ganda. Tayo na. Pag kami hindi naging viral, tayo na, ganda Ito na, na ito na. natin. Next na to, Ah, next ano na to. next? Ano next? And Tapos na. Next. I will speak to him very Ayan, Ay, ito. yan, Ito. yan. May isa pa ba? Hindi, wala, wag na yan. Hindi, ang nangyari kasi doon is, tinanong siya, may message ka ba para sa, kay Marcoleta? ganyan. Yeah. Oo. Tapos alam mo kung ano sinabi niya? Oo. Sabi niya, may message ako para kay Marcoleta, tsaka para sa mga nasa Pilipinas na kinakasuhan. Mga politiko na Oo, kinakasuhan. dahil kakampi ng tatay ko. Oo. Alam mo yung malungkot doon, pare? Hindi mo lang yan nabanggit si Harry Roque. Diyan lang eh. Nandyan lang siya. Actually, kung kayo nahumba sa tabi niya. Hindi niya pa rin pinabanggit. Nakalimutan. Hindi pare, may grudge siya eh. Kasi sabi niya, Harry Roque, ba't mo kasi pinost yung video ko na nagsasabi na papatayin ko si PBBM. Ay, hindi natin na-post, nalagay dito. Na ano? Yung nag-hire na naman siya ng 4,500. Oo, Ay, mag-usapan na lang natin Ah, later. sige, ito Anyway, muna. ito muna. Ito parang dami. Sa'yo na to. Parang bigay ko na sa ito. Bigay ko na sa Oh, iyo. pare, sa'yo na to. sabi ni Sara Duterte, nag-speech siya pare, sabi niya, yung ICC, tutayan ni Trillanes, tsaka ni PBBM. Oo. Pare, ano ba kasi ang ICC? The International Court of Justice yan na International kamay- Criminal Court. Yan, Yeah. yan ang kamay ng United Nations, by the way. United Nations, pare, ilang country yung signatory dyan sa Rome Statute, hindi lang Pilipinas. Tapos alam mo yung- ang master daw niyan, si PBBM, pare. Si Trillanes na hindi man lang nanalo sa Sa Caloocan. Sa Caloocan. Hindi niya kaya manalo sa Caloocan. Pero hawak niya. Pero kinokontrol niya yung Hawak niya mundo. ang ICC, pare. Ganun katindi ang logic nito ni Sara Duterte. Pero matuwi dito. Palakpakan mga tao, pare. Yay! Teka lang. Kalookan ako Hindi ito nanalo sa amin eh. Alam mo yun, alam mo yung pinagtatawanan, sino si Marcoleta ba yun or something? Kasi parang nabigyan tayo ng opportunity to be part of, parang hindi naman chair, pero part of the kasama sa committee Oh. on the parang
meron tayong committee chair on terror or whatever sa UN. So para sinasabi ni Marcoleta, hindi naman yun maganda kasi dami-daming tao dyan, ang liit-liit ng Pilipinas eh. So sila na mismo pare, sinasabi nila na ang liit-liit ng Pilipinas, hindi pinapakailaman ng UN. Tapos bigla sabihin nila rin na tuta ng... Ito pa very specific. Si Trillanes at si BBM lang, pare. Hindi man lang si Lisa Araneta. Ano nangyari kay Lisa? Diba? I mean, of all people, si Trillanes... Pare, alam mo yung nakikita ko kay Trillanes, hindi naman siya mukhang powerful eh. Hindi nga nanalo sa election eh. Para lang siyang makulit na meron. Ano ba yan? Hindi siya tumitigil eh. Yun yung power niya pare. Pero, Perseverance. Perseverance ang power ng perseverance tao. lang eh. Ay, Lord. Well, ganun talaga. Ganun talaga. Next na tayo. Next na tayo. Ito na, pare. Sige, hindi ko alam Ako na lang ang babasa Oh, nito. saan? Nabasa ko lang naman to. Hinanap ko yung video, di ko mahanap eh. Sabi niya dito, si Sarah na naman to, parang sabi niya, napakalayo ng kalidad ng journalism sa bansa kung ikukumpara mo sa ibang bansa, kung ikukumpara mo daw sa Pilipinas. Kung hanggang dyan lang ang kakayahan ng journalism sa Pilipinas, then hindi talaga uunlad ang ating bayan. Wow! Ngayon, yung media na ngayon ang reason kung bakit hindi tayo umuunlad. That's number one. Buti na lang, meron na tayong social media. Hello, Banat Boy, pare. Sunod siya, Mocha Uson Vlog, Alvin Tourism. Kung saan nakikita natin kung ano talaga yung katotohanan na nakita na lumabas sa bibig ng tao. Exactly! Di ba? Kaya nga namin alam na sinabi mo na gusto mo patayin yung yung presidente. Kaya nga namin alam na di mo alam yung paksilik eh. Correct. Hindi, So maraming layers eh. Yung unang-una is, napakababa daw ng kalidad ng journalism sa Pilipinas. Eh di ba yung tatay mo nagdemanda sa Rappler? Kaya Nagpasara sa ABS-CBN? And you have the audacity to say this? Hindi kasi kung mababa yung standards nun or wala silang kwenta, bakit tinitira ng tatay mo? Exactly. Dapat wala siyang pake. Tapos on the contrary, di ba nanalo ng Pulitzer Prize si si Maria Ressa? Hindi lang Pulitzer Prize Ay, sorry, pare. hindi pala. Nobel Peace Prize. Nobel Peace Prize. Sorry. I stand corrected. Nobel Peace Prize, pare. So ito yung sinasabi niya daw na mababa ang journalismo. Alam mo kung bakit mababa? Pag anti-Duterte, mababa ang journalismo. Hindi kasi pare, ang para sa kanya, yung standard of niya pare, of journalism pare, mga banateros. si Kasi siya nagpapa-interview. Si Jack Argota. Si Joey De Vivier. Hindi, kasi pare, alam mo kung sinong hindi nakasama sa standards of good journalism, pare? Ano tawag dito? Alvin and Tourism. Alam mo bakit? Bakit? Hindi nagbibigay ng briefers. Just the irony. Ngayon, media. News and current affairs, kayo daw ang dahilan kung bakit hindi tayo muunlad. Hindi dahil yung economy natin bagsak, hindi dahil yung piso bagsak, hindi dahil sa inflation, hindi dahil sa war in the Middle East. Hindi dahil pare sa mass corruption. Sa mass corruption, itong flood control, ito pare. Ngayon, ang battering ram, ay media. Media na. So, in the simple mind, dapat ang title nitong itong section na to, in the simple mind of Sara Duterte. Hindi, kasi pare, at least nag-evolve. Panahon ni Duterte, drug addict. Okay. Ngayon, media na. Media na ngayon. Atin. Buti na lang talaga, hindi babaero si Man Scarpio, pare. Okay. Hindi. Bakit? Kasi sinabi niya nga doon na madali lang daw siya mag-hire ng babaril kay Man Scarpio for 5,000 pesos. Hindi. Wala siyang pake, no? Hindi ko maintindihan mo. Wala ka bang awareness sa nangyayari sa buhay mo? Ang sitwasyon kasi dito is, si Sara Duterte, itong sinasabi niya, inulit-ulit niya na, nag-hire 5,000, gano'n. Pare nangaasar na lang to eh. Sa tingin mo? Oo, kasi pare, alam niya na, kahit anong sabihin niyang kalokohan, yung mga DDS would just let it go. Agree. Diba? Kasi, isipin mo Article 4 of the impeachment is, sinabihan niya, papapatay niya si BBM. Tapos, pare, all evidence is probably pointing to a guilty stance. Tapos sasabihin niya pa rin to, kasi pare, she doesn't care. Wala siyang pake. Hindi siya wala siyang takot, pare. Hindi siya tinatablan. You have a person na feeling niya is above the law. Correct.
And gusto ba natin yun na presidente? Ako gusto ko yun. Bakit? Siyempre, kung kakampi ko yan. Hindi ko kakampi. Yun yung Mahirap problema, yan, di ba? oo. Yun yung problema. Okay siya kung kakampi mo. Oo. Yung problema, yung mga nagiging kakampi lang naman ng mga Duterte, yung mga bilyonaryo tsaka milyonaryo eh. Oo. Hindi kasama doon yung ordinaryong Pilipino Correct. eh. Di ba? Tsaka yung mga kumikita sa ano nila. Sa? Sa mga ginagawa nila. Katulad ni Alan Peter. Bilyonaryo ba? Bilyonaryo, oo. Di ba? So, yan yung sitwasyon. Anyway, Alright, sige, next natin. Baka meron pa tayo. Ito na, pare. May ano yan? dalawa tayong issue ngayon Marami ka dyan. kay Solar Boy. sige. Si Solar. Unahin na natin to. Sige, Unahin na ano natin sabi? to. Ano sabi? Honey trap halted. Alleged plot by Leandro Reviste to frame Ralph Recto. Ang gulo itong story na to. Gulo. According sa balita, Ano sabi? sinubukan daw ni Solar Boy. Ewan ko pare sobrang hindi ko alam kung idol niya si Franco Babanta. Maybe they are part of the same circles. I don't know this. Pero lumalabas na nasa in his villain era si Solar Boy Duterte. Si Solar Boy Liviste. Ako pare, ang nakikita ko dito kay Liviste is, para siyang, alam mo yung feeling ko parang nakapanood siya ng pelikula. Kung paano gumagana yung politika. Tapos yun yung Tapos pinagagawa yung niya. basis ko eh. No? So para malaman lang ng mga nakikinig sa atin, allegedly, meron silang kinontrata ni Jing Paras. Ito, Jing Paras na apat lang pala kasi may isa mamasan ba yun? O ba din na? Babayaran daw ng tagwa 1 million Okay. para akitin daw si Ralph Recto. This sounds like a plus sa Netflix. Kasi una 1 million 1 lang. million lang? Para ilalagay mo yung buhay mo sa panganib. Oo. Ang malala dito, in-interview mismo yung babae, pare. Yun nga, sinasabi niya, 1 million daw, tapos si Ralph Recto nga daw. So, hindi pa nagko-comment ngayon dito si Solar Boy, pare. But, obviously, syempre, si Matibag gusto niya maging senador. Hindi, pero pare, ito yung malupit. Hindi siya nagko-comment ngayon. Oh. Pero leading into this, pare, nagpo-post siya sa Facebook niya Ano? ng mga parang blind item na mahilig sa babae, mahilig sa Talaga, prostitute. hindi ko alam to, Si Ralph Recto, So, pare. pinano niya yun! Oo, pare. May build up. Ay, build up! So, merong chapter 1, ito muna, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Pare, naka-gun chart. May deliverable! May gun chart. Pare, Harvard galing to eh. So, tinanong niya kay Jing Paras, ikaw, deliverable mo to, chapter 4, may babae na ba o wala pa? So, na-halt ngayon. So, ngayon, ewan ko, maganda siguro yung timing kasi pare, kulang ng 3 para mag-say yes na guilty si VP Sara. Oo. So, kailangan marami-rami yung gagamiting bargaining chip dyan. Okay. So, isa to doon. Kasi pare, kung ginawa mo yan, and yung false entrapment na yan, Bawal yun putang ina, bawal yan. Hindi, tsaka the mere fact na na meron ka ng human trafficking na medyo pangit na pakinggan. Sobra. Pangit na pakinggan. Okay, so yung isa. Pero dapat dalawa, kapag si Solar Boy tumitira, sunod-sunod yan. Iba. Ito na yun. Ayan, ngayon. Syempre, ang paborito ko si Matibag na sa tingin ko, pumiposisyon din. Okay. Di, sasampahan daw. According to Boying Rimulya, nag-start na daw sila ng preliminary investigation Laban ka. laban kay Loren tsaka kay Solar Boy over the ghost ghost na pare lahat. May branding na to eh. Ghost flood control. Pero pare, ghost matalino electricity. eh. Totoo eh. Ghost project yung electricity. Ngayon, yun. Tama nga eh, no? Branding yan. Oo, yan. galing. So, tinitingnan nila na same wordings yung sinabi nga ni Remulla before na parang binibusiness mo yung mga prangkisa na yan. So ngayon, di ba ang sinasabi lang natin sa isang video natin, tinulungan ni Loren na makuha yung prangkisa. It seems like meron talagang na-violate na standards. Yun yung sinasabi ngayon ni Remulla. Kaya merong basis ang plunder charges kay Loren Legarda. Unless ka na in 6 months from now, maiba yung boto niya. Alam mo yung nakakatawa?
Kung gusto nila, kung gusto ni Solar Boy matuto, kung paano kung paano mag-move ng mga tao and everything. Hindi niya 'to dapat gawin, pare. Panoorin niya sa BBM eh. Exactly. Ganyan maggalaw ng boto eh. Yung hindi niya masyadong yung hindi ko na Tahimik ka lang eh. tahimik ka lang. Meron ka lang matibag. Kasi pare si Solar Boy, kailangan siya mismo yung magsabi. Oo. Mahilig sa babae. Si BBM iba yung gumagawa for him. Hindi siya natitibag. Outsourced yan. Anyway, we can expect, kasi ang nakakatakot dito, lahat ng sinasabi ni Remulla kasi na gagawin niya, kahit ano, hindi rin nangyayari. Kaya nga. Yun ang problema. Kahit kay Romualdez Diba? Ngayon, si Romualdez. Pare, ang lang na yan. thing kasi nga doon dito kay Remulla is, pag may sinabi siya, gagawin niya eh. Ginagawa niya Kahit eh. medyo alanganin na Oo, alanganin. Dahil nasabi na niya. Nasabi ko na eh. Gawin na lang natin. Oo. Di ba, parang yung kay Romualdez pare. Di ba may 18 Marines? Kaya nga. Yung 18 Marines, sinasabi nila, o sige, sinungaling yan. Sinungaling, kakasuhan na nga yan eh. Kakasuhan na yan eh. Di ba? Pero nasabi niya na si Romualdez. So sige, yung 8 sa inyo. Isama na natin dito. natin dito. Usapang lalaki to eh. Ayaw mo pahiya eh. O sino ba? Baka gusto siyam. Medyo ko wala kaming alam dyan ha. Oy, ano lang po ito ha. Satire po ha. Ang tawag po dito ay satire entertainment. Uy, mahirap yan pare. Baka hindi alam ni Boying, kampi po kami. Kampi po kami sa Katotohanan. na guilty si Sarah. Katotohanan Oo, lang. katotohanan lang. Kasi recently si Bong Revilla nakapag-bail eh. Nakapag-bail pare. Alam mo yung nakakatawa dito? Yung bail niya pare, ang pinamumukha niya sa social media na pawalang sala. Siyempre, malakas ang PR niyan. Hindi pare, may nag-joke nga eh. May nag-joke pare. Gumagana pa rin yung agimat niya. Oo Ni Robin naman. Padilla. Alam mo daw kung ano yung agimat Ano? niya? Kawalan ng hiya. Hindi siya tinatabla ng Oo. hiya eh. Ngayon, Kilala mo sino nag-joke no? Sino? Favorite mo pare. Sino? Si attorney. si Ed Chico. Ed Chico. Hindi ko siya favorite, pero magaling mga magaling mga punchlines punchline niya. Magaling mga niya. punchlines niya. Ngayon, nahihirapan ngayon mag-desisyon ngayon sino yung mga action star na tumatakbo-takbo ngayon. Kasi si Robin, na-elect yan na action star. Si Bong Revilla, re-electionist na talo. Hindi ngayon alam gagawin ni Philip Salvador Tatakbo pa ba ako next o hindi? Pero recently kasi tatakbo pa rin daw. So, pero syempre, chinitingnan na nila, saan ba sila didikit-dikit ngayon? Mahirap na yan. Yun yung thing. Oo, yun yung thing, pare. Oh, anyway. Pare, gusto mo muna magbasa ng Sige. comments? Share lang ako sa doon. Basta tayong Wait, sige, buksan mo muna yan. Buksan mo muna pare, yung huwag ka comments. umalis. Buksan mo muna yung comments para may gagawin ka. Ano gagawin ko? Hindi ko alam yung... Buksan mo yung Facebook. Saan ba yan? Yeah, Hindi ko alam to. Paano? Hindi ko alam Facebook. to. Sorry guys. Yan. Sorry guys. Dahil nahihina si Jason, gagawin niya kayong pang sangkalan. Sangkalan na ihi, labo eh. Yan. Ang dami ng comments. Ang dami ng pare. comments. Init po. Sige, basta tayo. Come on, she intends to run for president. Yes, on a national issue. Wala siyang sinasabi. Very good, very correct. Yan din po sinasabi namin kanina. And now, si Doc Gorgs to, and now she's also redoing Rodrigo's demonization of journalism after his poorly executed interview. Very, very much correct, and we completely agree with you. Matthew Pacog, regardless if Paxilica complex is NCC is established or not, we will still be a target. We agree with you because our geopolitical location, obviously hindi alam to ni Jason. Kasi ano ba namang alam ni Jason sa geopolitical locations nila? We will definitely be still a target. Ayan. Pinky Gay. Pinky Gay. Lovers na naging haters na ngayon. Si ano yan? PBBM yan. Si Laishing Pinoy. Oy, pare may nag-comment. Pwede ko pang basahin. Si Loser. Hoy, nakakatawa yung Loser. pangalan. Loser. PCB Hanep, new setup. Congrats, pa-mainstream na ata ang labanan. More power and hard-hitting commentaries. Ay pare, no idea. Kasi yung mga channels na kumukontak sa amin. Wala! Bukod sa mga casino. Mga online casino, alam mo ba yun? Pero Siyempre, wala. pinanggihan namin. Kasi meron kami integrity. Hindi Tsaka ka... maliit
Hindi enough para bilhin ng aming kaluluwa. Hindi. So, Joke lang yun, joke hindi, lang yun. pero hindi kami magbabago ng setup, guys. Hindi kami mag-mainstream. Hindi. Nandito lang kami sa condo ko para lang, kasi nga may lakad kami mamaya. No, hindi kami magbabago. Kasi ang ginagawa namin Tito pa rin kami. Next time, sa susunod na live namin, nandun kami sa isang field na walang nakatayo. Lupa lang. Alam niyo bakit? Kasi nag-hack kami sa mga properties ni Jason. Wow. Joke lang. Walang ganun. Wala bang ganun? Wala bang ganun? Okay. Sige, Next sige. na tayo. In fairness, nag-shoot tayo sa office. Yun nga. Yun nga sinasabi ko. Anyway. Sige, next. Ito na. Yan. Ayan, ito. pare. Pare. Ikaw na. Okay. So, itong si... Hindi, okay lang. Okay lang masabihin ko na naiinis ako sa balbas nito eh. Hindi ko maintindihan eh. Fan ka ba nito? Ako hindi kasi. Kaya ko rin naman magpatubo niya. Pero hindi yung ganito na parang... Pare yung balbas niya. Ito Tapos, yung parang tapos nakaitim pa siya. Mukha siyang satanas eh. Actually, iniisip ko, nakalista siya sa sex offender list. Pero okay lang. Pwede rin. Pero ako pare sa akin talaga may balbas sarado ka tapos naka-black. Para siyang hihingi ng kaluluwa mo eh. Di ba? Pero ito yung Are you willing to make a deal? Tapos habang ginagawa niya, Faustian deal. Oh, di ba? Yun yung tawag doon, the Faustian deal. Correct. Habang ginagawa niya yung Faustian deal sa'yo, pare, nasa likod niya, sounds. Sa 23. Anyway, anong gusto niya mangyari dito? Pare kasi, ang lagi niyang sinasabi, lagi niya, di ba, gusto niya, imbestigahan natin ang ghost flood projects, ganyan. Pero pare, Tuloy natin ang Blue Ribbon. exactly. Pero pare, ang nangyari, nakatapat siya ng mali. Natapatan niya si Ping Lacson. Nagkamali pare. siya doon, pare. Natapatan niya. Alam mo kung anong problema nung natapatan niya? Bigla daw, sabi ni Ping Lacson, pero walang pinangalanan si Ping Lacson. May lumapit daw sa kanya na senador. Okay. Sabi, pwede muna, time first muna tayo dito sa flood control. Ceasefire muna. Ceasefire muna. Ceasefire muna. Sabi ko na ni Ping, anong ceasefire? Ceasefire! O sige, meron ka hinanda next niyan. Okay. Ayan. Ayan. Ano nangyari? Pare, sabi niya dito, I will continue to invite not only Senator Lacson, but not only the staff, but everyone. Everyone. Pare. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung picture-picture. Tingnan nyo yung budget, pumunta kayo sa lugar, makikita nyo yung nandyan talaga ang project at magaganda. Siyempre, kailangan bumanat ni Ping Lacson. Saka na lang, pag maayos ng flood control sa Taguig. Matagal na ako walang practice sa swimming, baka doon pa ako malunod. Gago rin May kita mo na, itong mga senador pare, they're trying to go down to the level of the DDS. Para maintindihan sila eh. Tignan mo to pare si Win Gatchalian. Feeling ko pare, wala naman siyang, mahal natin yung mga tao sa spectrum. Pero pare feeling ko, wala naman din siyang capability to be romantic. Alam mo yun? Pare, ganda ko Hindi. Kasi ang nakikita ko pare, yung mga senador, they're really trying to go down to the level of DDS. Na si Win Gatchalian pa, sinasakyan niya yung romance angle niya with Risa Ontiveros. Parang may pag-aasa siya eh. Diba? Kaya parang... Ikaw nagsabi niyan, pare. Pero pare, nalulungkot ako kasi yun yung kailangan nilang gawin eh. The senators right now need to be able to go down to the level of the DDS para mapansin sila. Alam mo tawag dito sa US, playground politics. Ano? Playground politics. Totoo. Oo, pinapambata na. Pababaan na to. Asaran to yung nangyayari. Diba? Ganun na yung nangyayari. Asaran na lang eh. Pero kasi... Pero ako effective Alam mo bakit? Sa galit ko kay Alan, I'll take it. I'll take all of this. Yung atin nito, pare, sinampahan ng ethics committee. Siyempre. Dahil doon sa pinost niyang video, di ba? Yes, Dapat spliced naman video, spliced pare. video. We already did We already did that. Pare, a spliced video of shell joke, no? Hindi, tsaka, ang bagong angulo dito is may nag-file ng formal complaint na tangina, hindi dapat yan ina-accept. Totoo. As a lawyer and as a senator judge, di ba? Which we agree with. Buti na lang, merong nakakaalam pa rin na Cayetano. Sino? Si Lino. Pare, not connected, but also happens to be the general manager of PTV4.
Pare, Connected. pare, baka si Lino yung JB Ejercito nila. Correct. Totoo. The good one. The The good good one. one. So, Sa lahat ng pamilya may ganyan talaga. Yung Sa- hindi bading. God. Oy, not to say na bading yung iba. I'm just saying, hindi siya bading. Siguro, kayo na bahala dyan. Kakasabi lang na sinusubukan natin mag-mainstream eh. Hindi, sa reality ko, di ba? Women, men, and LGBT. Pare, nakita nyo, para kaming dog show divas. Sinusubukan namin mag-connect. Ang malalaki ito, saan big light yung ano, pero kinakain ko snack. Very masculine yan. Okay, next. Next time, kaibigan. Last na pala yun. Last na yun. Last na pala yun. Okay, so, Okay. pare, last words, I guess. Daan muna natin yung konti lang yung Sona. Okay, sige. What are the things na mention ni President? Okay. The good things muna, the good things is Okay. hindi daw siya presidente ng mga kamag-anak niya. Big revelation! Kasi may mga, I don't know, 1980s, parang kayo lang yung kumita doon. Kaya nagtataka si Sandro Marcos. Pare, Dad! Pare, tika, meron tayong mga interview pare sa state radio. Ay, wala na! Oh, Mr. Crumble, huwag mo muna ito panoorin. But I will say good things. I will say good things. Hindi, yun nga, yun yung point ko. Yun nga. So, tutuloy ko muna. So, okay lang naman. Kaya si Amy, alam niya na yan eh. sabi ni Amy, ngayon pa! Ngayon mo pa sinabi yan. Anyway, di sinabi niya, ito na nga, sa kakasuhan na daw si Kuya Martin. May malas din si Martin eh. No? Wala akong ginagawa dito, ako pa na-demanda. Huwag ka magalala, Martin. 8 out of 18 lang naman ang testify sa'yo. Okay, so yung una. Pangalawa, pare, wala na daw tax ngayon hanggang 350,000 per annum na sweldo. Okay. Hindi yan masamang balita. Okay, maganda yan. So, sa tingin ko, may magbe-benefit dyan. Okay, that's number one. Number two, tatanggalin na, pare, ang systems loss. Ngayon, sa Meralco or sino pa mang mga gumagawa-gawa ng mga kuryente, lintik na kuryente na yan, almost 5% pala yan, pare, yung systems loss. O edi syempre, si MVP nagtanong, ano i-charge yun sa amin? So, sa tingin ko, ang mathematics nito, ganito. Okay, di i-charge yan sa Meralco, so ipapasa namin sa consumer. So, umikot lang, pare. Umikot lang yung losses, di ba? So, let's see how this is going to happen. Hindi ka masaya sa systems loss, pare. Hindi kasi pare, yung systems loss kasi is a combination of a lot of things. Una-una yung Hindi, dalawa lang yan. Hindi, yung mga nagja-jumper sa'yo, yun pare. yan. Yung mga Nagnanakaw, stealing. yung mga nagja-jumper sa'yo ng mga squatter. And Pangalawa, then physics. So, dalawa lang. So, dalawa yan. yun yung challenge. Oh. Ang pinakaayaw natin, pare, is paano kung binitawan to ng private sector at bumalik ulit sa gobyerno, which is much worse. Medyo mahirap yun, pare, kasi may prangkisa sila. So, hindi nila pwede bitawan agad-agad. Hindi, So, tama naman. in the meantime, kailangangang maghulaps ni MVP dito. I- Paano I- nila I- gawin? At the end of the day naman talaga, ang dapat kampihan natin yung tao. Correct. Diba? And then, Bakit presidente ka ba ng mga Marcos? Hindi, tama naman. Tsaka itong mga mayayaman na to, we understand kung saan sila nanggagaling. Itong mga bilyonaryo na to. Pero guys, naging bilyonaryo sila kasi they can make shit happen. Correct. So I'm sure they will find a way. They will find a way make to this work. charge it Yeah, back yeah. to us. Ay. Sige, tuloy mo pa yung sabi. So, may mga bagay din nasabi. Ano yung sabi ko? Tatlo bagay. Pwede na yun. Yun ang summary po. Ako, ito pare. Okay, pare. Yung una-una, number one, ang baba na standards ko sa Sona. Kasi 6 years puro Duterte pinapahinggan ko eh. So, parang feeling ko ang ganda ng feeling. Okay. Pero pare, pinahinggan ko siya twice eh. Kasi nung pagkatapos ng una, parang ang ganda ng feeling ko. Ang ganda ng feeling mo. So, nagduda ako eh. Bakit ako? Why do I feel optimistic? Okay. Diba? So, inulit ko, tinignan ko.
Kaya i-message ko muna si Mr. Tirambo. Ulitin mo. Hindi, kasi mahilig akong tumingin ng mahilig akong tumingin ng patterns. Oh. So pare, may pattern. Anong Pare, pattern? Ito yung pattern ng Sona ni BBM. Magsa-start siya pare, magbibigay siya ng facts. Facts. Sasabihin niya, uy, ano na, yung PhilHealth, kunwari lang, yung PhilHealth, marami nang Ilan na nakinabang? Hindi, yun sasabihin niya, marami nang nakinabang. Okay. Yung facts, sasabihin niya in a general manner. Wala siya sasabihin. Hindi niya sasabihin mismo yung yung facts. Sasabihin niya lang, maraming nakinabang sa PhilHealth. Totoo yun. Hindi mo Totoo yun. Hindi mo pwedeng makakonflict labanan. yun. Tapos sasabihin niya, mas dadami pa ang makikinabang dito. Okay. So two things that are true, pero hindi niya sinabi na 11% lang ng tao nakagamit ng PhilHealth. Hindi niya sabihin niya, pero dumadami naman talaga eh. Pero good. Tapos sasabihin niya, kaya dapat yung Senado, yung everything, yung Congress, ipasa na itong mga bill na to para mas dumami yung PhilHealth. Correct. So ito yung formula pare. Ito yung formula. Magsasabi siya ng good news, Good news. tapos papalakihin Plus, niya without saying facts, Okay. tapos ipapasa niya sa iba, uy, Congress kayo yan ha! Ganun Sa inyo yan, ha? Ganun yung mga things na Priority sinabihan ko bill na yan, ha? sinabihan ko na ito. Ang galing. So, in fairness, yun yung formula niya. Hindi ko sabing tama, hindi ko sabing mali. So, nadala ka sa formula. Magandang, ibig sabihin. hindi, yun yung formula. Oh. Yung unang rinig ko, nadala ko eh. Kaya Tama ako na. inulit. So, biniyak-biyak mo nung Oo, doon ko nakita na yung formula gumagana. Pare, ganun yung para... So, para for an upper middle, almost upper Hindi, ganito tier yung middle ganito pare. person, Ganito siya. gumagana. Kunwari pare, ganito yung asawa mo sa'yo. Ano sabihin mo pare? Sabi ka ng facts. Oh. Alam mo, mahal naman talaga kita eh. Facts. Pangalawa, pare, sabihin mo, alam mo, lumalawak ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi. Ano? wala naman akong gustong gawin na ikagagalit mo. Uy, ang ganda yan. Di ba? Pare, ilang years mo na tapos yan. pare mag-e-end ka. Sa susunod, sinabihan ko na nga si Abel na huwag ako yayain palagi eh. Pinase! Bakit si Abel lang? Bakit si Emil nakalimutan? PCB! Getting shit-faced na naman mga kabigots. Maraming salamat sa inyong panonood kahit na masyadong maaga.